Isang Frenchman na tinatawag na Charny ay nagkamit ng galit ni Napoleon at siya ay ikinulong. Malungkot na malungkot si Charny dahil iniwan na siya at pinabayaan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. At wala na nag-aalala sa kanya para man lang dumalaw. Sa kanyang kalungkutan at desperasyon, kinuha niya ang isang bato at ipinansulat niya sa pader ng kanyang selda. Ang sinulat niya ay ang salitang "Nobody cares." Isang araw, may isang birdeng sanga na lumabas mula sa mga biyak sa sahig ng kulungan. At nagsimula itong umabot sa ilaw mula sa maliit na bintana sa tuktok ng selda. Tuwang-tuwa si Charny, kaya't nagtatabi siya ng tubig para ipandilig sa maliit na sanga mula sa inumin na binibigay sa kanya. Lumago ito hanggang sa naging halaman na may magandang asul na bulaklak. Nung bumuka na ang mga petals nito, ay binura ni Charny yung dati niyang sinulat na "Nobody cares" at sa halip, pinalitan ito ng "God cares." Tapos hindi din dito nagtapos ang istorya dahil may blessing pa ang Diyos sa kanya. Ang kasama niya sa selda na lalaki ay may maliit na anak na babae na pinapayagan na bisitahin ng kulungan. Natuwa ang batang babae sa pagmamahal ni Charny sa halaman niya at umabot ang balita kay Empress Josephine na nagsabi, ang isang taong lubos na nagmamahal at nag-aalaga ng halaman ay hindi maaaring masamang tao. Kaya't kinumbisi niya ang emperador na palayain si Charny. Dinala ni Charny ang kanyang halaman sa kanyang tahanan nung siya ay lumaya at maingat itong inalagaan hanggang sa kanyang kamatayan. Bakit? Dahil sabi niya, itinuro ng halaman sa kanya na maniwala sa Diyos. Kaibigan, maaring meron kang pinagdadaanan at maaring iniisip mo, hindi naman nagmamalasakit ang Diyos. Kaibigan, hindi ito totoo. Alam niya kung anong nangyayari sa'yo. Manampalataya ka na mahal ka niya. Huwag mo hayaan na matinag ang pagmamahal mo sa kanya dahil lang sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Hindi ko minamaliit yung pagsubok mo. Pero huwag mong hayaan na matinag yung pagmamahal mo sa Diyos. Ipakita mo sa kanya, kaibigan, yung unshakable love. Yung hindi nagbabago dahil kahit kailan ay hindi din siya magbabago para sa iyo. Kung magtitiwala ka at susunod sa kanya, ay papakita niya sa iyo na kumikilos siya sa background at meron siyang plano at purpose sa kung ano man ang iyong pinagdadaanan. And lastly, number 4, paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa Diyos? Papakita mo ito with exceeding love. Sabi sa Mateo 10:37-39, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi din sa Lucas 14:26, ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Marahil nakaka-offend sa atin na isipin na kailangan nating mas pahalagahan ng Diyos kaysa sa ating pamilya kung gusto nating maging tagasunod ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi instinct natin na mahalin ang ating pamilya. Tinuruan tayo na love our family first. Sila ang lahat-lahat sa buhay natin. Ipagtatanggol at ipaglalaban natin ng patayan ang ating mga anak, kapatid at magulang. Tapos sasabihin ni Lord na mas mahalin ko siya ng higit sa aking pamilya? Yes, kapatid, totoo na ating pagmamahal sa sino man kahit sa ating sariling ina at ama ay hindi dapat mas higit kaysa sa ating pagmamahal sa Diyos kung gusto nating maging alagad niya. Sa talata na binasa natin ay inisa-isa ng Panginoong Hesus ang mga bagay o tao na madalas ay mas minamahal natin ng higit sa pagmamahal sa Diyos. Ito yung ating ama, ina, asawa, mga anak, mga kaibigan at maging ang ating sarili. Sabi ng Panginoong Hesus ay kung mas higit ang pagmamahal mo sa kanila at sa iyong sarili kaysa sa Kanya, hindi Kanya pwedeng maging follower o alagad. Ang ibig sabihin ay ang pagiging alagad ay merong cost o halaga o kapalit na sakripisyo sa atin. Hindi ibig sabihin na kamumuhian natin yung ating mga mahal sa buhay. Kundi ang ibig lang niyan sabihin ay kung ang pinakamamahal mo ay ang Diyos,
ikaw ay susunod sa Kanya sa kabila ng anumang pangungumbinsi o impluensya sa iyo ng kahit sinong tao. Kahit pa nga ang pumipigil sa ating gawin ang tama na kalooban ng Diyos ay ang ating pang-asawa, ama, ina at kapatid, ay hindi pa rin tayo susunod sa kanila dahil mas mahal natin ang Diyos. Ipapakita natin sa Diyos na ang pagmamahal natin sa Kanya ay exceeding love. Mas higit kaysa kanino man o kahit anong bagay. Ang ibig sabihin ay handa tayong iwanan ng anumang humahadlang sa ating pagmamahal sa Kanya. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay dapat lampas sa hindi lamang sa ating pagmamahal sa ibang tao, kundi pati rin sa mga bagay sa mundong ito. Sabi sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ng mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Naalala ko si Dimas, isa sa mga alagad ni Pablo, ay iniwan yung kanyang ministry. Bakit? Dahil mas mahal niya ang mundo. Sabi sa 2 Timothy 4:10, dahil iniwanan ako ni Dimas at nagpunta siya sa Thessalonica, iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Na-realize ko na ang solusyon para hindi tayo maging katulad ni Dimas ay ang matutunan nating mahalin ng Diyos na masigit sa lahat ng tao at bagay. Itong exceeding love ang mag-iingat sa atin para mahumaling sa panandaliang aliw na binibigay ng mundo. Alam ng aking asawa na hindi siya ang una sa buhay ko kung hindi ang Diyos. Bakit? Kasi kung ilalagay ko siya sa number 1 spot ng puso ko, ay ginagawa ko na siyang idol o Diyos-Diyosan. Pero alam din niya na siya ay pangalawa sa puso ko at hindi kailanman magiging pangatlo. Siya ang pinakamahalagang tao dito sa mundo para sa akin. At alam niya na mas mamahalin ko siya ng walang kondisyon kung ang number 1 sa puso ko ay ang Diyos. Ang ibig sabihin ay kapag mas minahal natin ang Diyos, ay mas mamahalin natin ang ating asawa, mas magmamahal tayo sa ibang tao. Nakakalungkot kasi sa ating mundo, tila iniisip ng iba na pwede tayong magsabi na naniniwala tayo sa isang bagay nang walang nakikitang kaakibat na pagkilos o paggawa sa ating part. Pero malinaw sa Panginoong Yesus na hindi ito pwede sa mga Kristiyano. Hindi tayo pwedeng maging tagasunod o Kristiyano kung hindi natin siya minamahal ng masigit sa kahit sinong tao o kahit anong bagay. Kaibigan, tanda mo ito. Ang pagiging alagad ng Panginoong Yesus ay hindi sinasabi ng bibig kung hindi ginagawa. Pinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos mula sa mga choices na pinipili natin. Hindi natin kakumpetensya ang Diyos sa pagmamahal natin sa ating asawa. Ang pinag-uusapan dito ay kung sino ang priority. Mas makakabuti sa ating asawa na mas una ang Diyos sa ating puso kasi mas mamahalin natin sila ng tama. Kapag minamahal natin ang Diyos ng una, ang kanyang pagmamahal na walang kondisyon ang magbibigay sa atin ng kakayahang mahalin ang ating asawa ng walang katapusan, ng walang kondisyon. Ngunit kung wala ito, ay mamahalin lang natin yung ating asawa kapag feel natin o kapag tayo ay pinapaluguran niya o kapag tayo ay may papakinabangan sa kanya. Pero kung wala ang mga ito at tayo ay na-offend pa, nasaktan, ay mawawalan tayo ng pasensya o hindi tayo magpapakita ng pagmamahal sa ating asawa. Ang ibig sabihin kung hindi ang Diyos ang mas mahal natin kaysa sa ating asawa, ay may limitasyon lang ang ating pagmamahal sa kanila. Kaya kaibigan, kung ang mahal natin na una ay ang Diyos at ang ating asawa ay pangalawa, ay doon lang natin sila mamamahal ng todo. Mas mamahalin natin sila ng walang katapusan at walang kondisyon. Bakit? Kasi yung pagmamahal natin ay hindi na nakabase sa kanilang performance o sa kanilang kahinaan, kung hindi nakabase na sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga kung ang Diyos ang magiging sentro ng buhay ng mag-asawa, ay mas magiging matibay ang kanilang relasyon. Kung ang priority nila ay ang sundin ang Diyos sa kanilang buhay, nako, sa tuwing merong hindi pagkakaunawaan, ay automatic na ang kanilang susundin ay ang kalooban ng Diyos. Ang magdi-decide para sa kanila ay ang salita ng Diyos. At kapag ginagawa natin ito, ay pinapakita natin ang exceeding love sa Diyos. Narealize ko, pag hindi tayo naging maingat, ay may tendency din na mas mahalin natin ang ating ministry kaysa sa Diyos. Maaring tayo nagiging busy sa ministry pero hindi tayo busy sa presensya niya.